What's up? It's the updated Weeb at matapos ang 3 months of hiatus ay nagbabalik na ang Black Clover. Ang pangyayari sa chapter na ito ay nagte-take place 1 year and 3 months mula sa nangyaring laban sa gitna ni Lucifero at ng mga Magic Knights sa Spade Kingdom. Ngayon, kung hindi nyo pa napapanood ang ating previous chapter review para sa Black Clover ay siguraduhin mo lang na check out mo na ang video na ito upang makapag-keep up ka sa current chapters. Ngayon, kung tinatamad ka naman ay bibigyan na lamang kita ng full recap or summary ng mga pangyayari sa chapter na yon. Sa latest chapters na ating ginawa ay tinalo na nga nila Asta si Lucifero, habang kinukuha naman ni Adramelech ang puso ni Lucifero at binibigay ito sa Wizard King na ngayon ay na-reveal na bilang si Lucius Zografis o ang 4th sibling ng Zografis siblings, meaning ang Wizard King na kumokontrol o ang nagpoprotekta sa Clover Kingdom ay ang mismong pinakamalakas na enemy nila Asta at ni Yuno. Ang may pinakamalakas at extraordinary na magic ay ang pinakamalakas din nilang makakalaban, na at first ay akala nating magiging pinakamalaking asset nila pagdating sa boss battles. Though actually tinulungan naman sila ng Wizard King o nitong si Lucius Zografis upang talunin itong si Lucifero, it doesn't mean nakakampi nila ito. Tinulungan lamang sila ni Lucius upang matalo si Lucifero at para makuha ang kanyang heart, para makuha niya ang gravity magic nitong si Lucifero. So to sum it up sa previous chapter, good news, tinalo nila ang other half nitong si Lucifero, who is the king of devils at ang may pinakamalakas na magic sa buong Black Clover universe. However, bad news, ang pinaka-inaasahan nila at ang pinakamalakas na Wizard King na si Julius Novacrono ay actually ang pinakahuli at ang pinakamalakas na parte ng Zografis siblings na si Lucius Zografis na gumagamit ngayon ng time manipulation magic na nanggaling sa isa din na napakalakas na devil na nagro-rule sa underworld na si Astaroth. And one more thing, after talunin nitong sila Asta ay kinuha nitong si Lucius Zografis ang puso ni Lucifero upang mapasa kanya din ang parte ng gravitational magic ni Lucifero, since ang other half pa nga nitong si Lucifero ay nagre-remain pa din sa underworld, making Lucius Zografis the most powerful being now sa Black Clover universe gamit ang time manipulation magic plus gravitational magic. So I guess that makes sense na. Kaya mag-proceed na tayo ngayon sa chapter at hand. Ngayon, kung nagugustuhan mo ang ating reviews para sa Black Clover, One Punch Man at Jujutsu Kaisen, ay siguraduhin mo nang nakalike, nakasubscribe at na-ring mo na ang bell button para palagi kang updated tuwing magkakaroon tayo ng panibagong chapter reviews para sa mga manga na ito. Then proceeding nga sa chapter at hand, makikita natin sa pinakaunang page pa lamang ang isang napakalaking pasabog agad. Makikita natin si Lucius Zografis na nasa 7th layer ng underworld, habang makikita natin ang wasak na katawan na ng other half ng Devil King na si Lucifero. Ngayon ay hawak-hawak niya na ang dalawang puso ng Devil King at nangangahulugang completely makokontrol niya na ang gravitational magic, which makes him all the more powerful talaga dahil hawak niya na ngayon ang magic ng dalawang pinakamalakas na devil mula sa underworld. Nasabi dito ni Lucifero na isa daw tanga itong si Lucius Zografis dahil pinatay nga naman niya ang other half nitong si Lucifero. Ang hindi lang alam ng other half ng Lucifero na ito na nagre-remain pa sa underworld ay patay na rin ang kanyang other half na nasa mundo ng mga humans, since pinatay nga nitong si Asta yung other half ng Lucifero na nasa human. Ngayon, huwag kayong malito since dalawang Lucifero ang nasa kwento, dahil ang other half niya ay nag-manifest sa human world at ang other half ay naiwan sa underworld. Kaya naman dito ay nasabi pa ni Lucius Zografis na hindi niya kailangang mag-alala dahil sa kanilang mundo, ang pinakamalakas na gumagamit ng mga magic ay ang human, which means or siguradong tinutukoy niya ay ang sarili niya dahil nga na-exceed niya pa ang power ng mga devil ngayon, dahil ang power ng dalawang pinakamalakas na devil ay nasa kanyang mga kamay na.
Sa pagbabalik naman natin ngayon kay Asta at kay Yuno, si Asta ngayon ay promoted na bilang isang Senior Magic Knight First Class, habang si Yuno naman ay isang Grand Magic Knight. Though honestly, ine-expect ko na magkakaroon sila ng parehong ranggo considering na si Asta naman talaga ang pumatay sa Devil King. Pero tulad nga ng sabi ni Asta, hindi naman daw niya gaanong pinag-iisipan ng pangyayaring ito since hindi pa rin naman daw nila naaabot ng kanilang goal na maging Wizard King. So, pwede pa rin siya mag-keep up. And napatagal daw ang trial nitong si Asta dahil nga wala si Damnatio. Since hindi naman nila alam na si Damnatio ay patay na dahil nga na-discover nitong si Damnatio na isang napakalaking traitor ang Wizard King na si Lucius Zografis. Kaya naman siya ngayon ay patay na. Hinahanap din ng ibang Magic Knight Captain sa ceremony ang Wizard King since hindi naman nila alam na isa na nga siyang traitor at ang totoong kanyang identity ay si Lucius Zografis na akala lamang nila ay nagagala lamang ang Wizard King maging sa mga importanteng okasyon na ito. Habang si Yuno naman ay nasa labas ng premises o sa mga boundaries ng Clover Kingdom upang mag-investigate dahil patuloy pa rin ang demonic activities sa mga areas na ito. Si Charlotte na isang Magic Knight Captain ay nag-confess na ngayon kay Yami at binanggit din ito ni Finral kay Yami upang matandaan nila ito. So basically, maaring magkaroon tayo ng love team ngayon sa gitna ni Yami at ng Magic Knight Captain ng Blue Rose. Si Noel at Mimosa naman ay mas lalong lumalim ang pagtingin kay Asta na patay na talaga sila ngayon lalo kay Asta matapos ang napakagandang laban at ang napakagandang performance ni Asta sa Spade Kingdom Battle Arc. Then dito ay umamin na nga itong si Asta kay Sister Lily habang nagpo-propose ng pakasalan siya since nag-turn na nga siyang 18 years old just recently. Sinabi din niya na ito na ang pinakahuling proposal niya para kay Sister Lily. But sadly, na-reject si Asta at na-bro-zoned since sinabi nitong si Sister Lily na hindi daw niya nakikita si Asta in that way at more of a sweet little brother lamang ang pagtingin niya kay Asta. However, makikita nating napakalaki na ng immature nitong si Asta. Imbis na magpumilit siya, ang sinabi niya kay Sister Lily ay alam niyang hindi niya mababago ang pagtingin ng isang tao para sa kanya. However, ipagpapatuloy niya ang kanyang pangako na magiging siya ngayong isang Wizard King. Na talaga namang ikinabilib ni Sister Lily dahil nga nakita at na-witness din niya kung gaano nakamatured ngayon mag-isip si Asta. Subalit, binasag agad ng isang scene ang napakagandang interaction na ito sa buhay ni Asta. Dumating na ngayon bigla ang nagpapanggap na Wizard King na si Lucius Zografis habang pumapalakpak at lumalapit sa kanila habang nagsasabing, "Congratulations on making it this far. However, this is the end for you." Na nangangahulugan lamang na plano ng patayin ngayon itong si Lucius Zografis itong si Asta dahil ginamit lang naman niya pala ang kapangyarihan ng anti-magic nitong si Asta upang talunin si Lucifero since I think maging si Lucius Zografis ay hindi confident na kayang talunin si Lucifero dahil nga si Lucifero ang may pinakamalakas na magic at siya ang Devil King. Ginamit niya lamang ang anti-magic ni Asta upang talunin si Lucifero at makuha ang isang parte ng kanyang kapangyarihan para matapatan niya na ito at completely makontrol na nga ang gravitational magic sa pagkuha ng puso ng dalawang half nitong si Lucifero. At ngayong tapos na ang purpose ni Asta para sa kanyang mga plano ay papatayin niya na ito dahil kung papatagalin niya pa ay maaring maging isang threat pa si Asta para sa kanya dahil nga si Asta ang may anti-magic. Does it mean na kamatayan na nga ba talaga ngayon ni Asta since alam naman nating napaka-OP nitong si Lucius Zografis? Subalit nandyan naman si Liebe upang tulungan si Asta. Ngunit wala din si Yuno ngayon sa tabi ni Asta dahil si Yuno nga ay nag-e-investigate sa borderlines ng Clover Kingdom dahil sa mga demonic activities. Ano na nga ba ang mangyayari ngayon sa susunod na chapter? Alam kong maging kayong mga Black Clover fans ay excited na, subalit wala tayong magagawa kundi antayin ang susunod na chapter release na maybe next week kung magpapatuloy ang release at serialization ng manga chapters na ito.
Actually, marami pang pangyayari sa chapter na ito pero hindi na natin binigyan ng pansin yon dahil alam kong mas gusto nyo ang pinaka-importanteng mga parte ng kwento. Kung nagustuhan mo ang chapter review natin na ito ay maglagay ka na ng like sa video, mag-subscribe ka na at i-ring mo na ang bell button para palagi kang updated tuwing magkakaroon tayo ng mga solid na chapter reviews. Muli, ito si Updated Weeb. I'll see you in the next one.